Sa malinaw po, sabay-sabay kayong babagsak. Sinira ninyo yung Senado, masisira din yung politika ninyo. Yan ang malinaw na mensahe nito. Galit ang ating mga mamamayang Pilipino. Kasi ang ginagawa ninyo, pinatakas ninyo yung pugante na kaalyado ninyo. Inagaw ninyo yung leadership sa Senado. Malinaw na politika kasi forthwith si Tito Soto. Natatakot kayo na matuloy ang presentation ng mga ebidensya kasi mahirapan kayo pag nakita yung mabibigat na ebidensya, mahirapan kayong i-acquit si Sara Duterte. Kaya gumawa kayo ng drama diyan sa Senado. Ayan tuloy. Nasira yung tiwala sa inyo ng ating mga mamamayang Pilipino. Yun ang malinaw. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O hindi lang po mga kababayan si Sara Duterte ang bumagsak, bumulusok yung trust ratings. Kundi po, pati yung Senado mga kababayan, biglang bumagsak yung trust ratings. Habang yung ating Pangulo tumaas. Ayan o, Senate trust ratings plunge after leadership change. Ayan o, kitang-kita na mga kababayan, Marcos tops latest survey, Duterte approval rating slips. Bumulusok 57% sabi sa report ng sa survey ng RPMD. Yung trust ratings ng ating Pangulo. In approval ratings of 58%. Si Sara 54% na lang mga kababayan. Pabagsak ng pabagsak ang trust ratings mga kababayan kay Sara Duterte. Pati yung Senado bumulusok na po, bagsak. Ito yung sinasabi natin na sinking boat ang Duterte brand mga kababayan. At nadamay ang Senado dahil sa kanilang mga ginawang katarantaduhan. Sabi dito sa report ng Manila Times, public trust in the Senate sharply declined following its recent leadership shake-up, while confidence in the House of Representatives remained steady after it impeached Vice President Sara Duterte. The latest nationwide survey conducted by Tangari showed. The non-commissioned survey conducted from May 12 to 13 found that satisfaction with the Senate dropped to 29% na lang. Mula po sa 44% dati. Recorded during the same period in 2025. Dissatisfaction with the chamber climbed to 51%. A large majority of respondents, or 83%, believe the recent Senate leadership transition was politically motivated. Only 37% expressed support for the leadership change. In contrast, the House of Representatives maintained a 51% satisfaction ratings and 52% trust ratings during the same period. The Tangere said 52% of the respondents supported impeachment while 37% lang ang kontra. Results showed that 52% of the respondents believe Bato de la Rosa should surrender to the NBI. Sa malinaw po, sabay-sabay kayong babagsak. Sinira ninyo yung Senado, masisira din yung politika ninyo. Yan ang malinaw na mensahe nito. Galit ang ating mga mamamayang Pilipino. Kasi ang ginagawa ninyo, pinatakas ninyo yung pugante na kaalyado ninyo. Inagaw ninyo yung leadership sa Senado. Malinaw na politika kasi forthwith si Tito Soto. Natatakot kayo na matuloy ang presentation ng mga ebidensya. Kasi mahirapan kayo pag nakita yung mabibigat na ebidensya, mahirapan kayong i-acquit si Sara Duterte. Kaya gumawa kayo ng drama diyan sa Senado. Ayan tuloy. Nasira yung tiwala sa inyo ng ating mga mamamayang Pilipino. Yun ang malinaw. Valid. Sabi ng DOJ, ang warrant of arrest pati yung Solgen. Sabi ng Solgen sa Supreme Court, reject Positive de la Rosa's bid to block ICC warrant. Sabi ni
Solgen Darlene Berberabi pala, sa kanyang sinadmit na comment sa TRO petition ni Bato de la Rosa, the law was never intended to provide an excuse for evasion, nor to become a weapon wielded only by those with power. It exists so that even the voiceless dead, whose cries never reach a courtroom, are not forgotten by justice. No amount anya of technical reasoning can disguise the absence of justice. Our conscience will know, the nation will know, history will know. Yan ang matino, mga kababayan, na pananaw ng isang matinong abogado ng gobyerno. Hindi yung mga abogado ni Digong, hindi yan mga abogado, mga kababayan ni Bato. Puro pagpalusot. Sa bagay, naintindihan na natin, siyempre, i-defend din nila ang karapatan ni Bato de la Rosa. So okay sa kanilang i-defend ang karapatan ni Bato kasi nasa defense sila ni Bato. Ganon talaga. Pero itong mga senador, dapat sila naglilingkod sa ating bayan. Hindi naglilingkod sa kanilang kaalyado sa politika. Tulad ni Bato de la Rosa at ni Sara Duterte sa kanidigong. Kaya galit ngayon mga kababayan yung ating mga mamamayan Filipino sa pag-agaw ni Alan Peter Cayetano sa Senate Presidency. Pinoslit si Bato. Tapos nang makuha yung gusto, pinatakas, bagsak ngayon yung Senado. Sabi ni Attorney Romeo Macalintal, Bato escape anya, may render plea for TRO moot in academic. Tama po, kasi ano pa man iti TRO na pinatakas na ng mga senador si Bato de la Rosa. Ang dapat gawin, manhunt. Lagyan na ng patong sa ulo itong si Bato de la Rosa kasi puganti na siya. Fugitive from justice. Itulad kay Atong Ang. Ganon ang dapat na gawin na ng ating gobyerno, mga kababayan. At si Jumbi Crimolya, kailangan nga ng palitan. Pagtapos ng pagbabawal, yung 1-year ban, mga kababayan, kay kasi natalong kandidato si Trillanes. Sana Mr. President, kasi dami na ding sakripisyo itong si Trillanes. Baka pwedeng si Trillanes na lang ang gawin po ninyong DILG Secretary. Pero bahala pa rin kayo kung sino yung gusto ninyo. Pero I think, panahon na para sibakin ninyo po itong si John B. Crimolya. Nilalagay po kayo sa kahihiyan many times na. But anyway, usapan na ngayon, mainit na usapan ang possible counter kudita sa Senado. Sinusulong na po ang leadership change uli bastang matanggal itong si Alan Peter Cayetano. At ang mga matunog na mga pangalan, siyempre si Tito Sen. Tapos lumitaw din yung pangalan ng Win Gatchalian, pero I think baka si Mig Zubiri. Yung nag-abstain mga kababayan, dating Senate President, ito sabi dito sa Abante News, Zubiri itinutulak na bagong Senate President. So tama ito, mga kababayan, hindi na pwede si Bato, hindi na yung lilitaw. So, 13 sila, nandyan si Bato, ngayon 12 sila. Itong si Mix, tapos si JB Ercito, nag-abstain ito mga kababayan. So, sigurado na mga kababayan na matatanggal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Yung kanyang mga pinagagawa, magbabackfire sa kanya. At yung ginawa nila, nag-caucus, hindi inimbita yung minority. Doon caucus para sa impeachment. Majority caucus lang, hindi all senators caucus. Talagang may masama na pinaplano, mga kababayan. Pag ganon, yan kinonfirm mismo ni Erwin Tulfo. It's unfair naman na pagbintangan kami na may kinalaman na kaya kami umalis dahil kami ang may pakana
na alam namin we don't have an idea. Hindi kami sinama sa caucus. Yun lang yun, sabi ni Erwin Tulfo. Ganon din yung sabi ni Kiko Pangilinan at saka ni Risa Ontiveros. Ito, tinanong kay Risa Ontiveros kung bakit umalis sila sa Senado noong gabing yon para sa caucus. Sabi ni ni Alan Peter Cayetano na nagpatawag siya ng caucus na nang mangyari yung drama nila doon. Ito, sabi ni Risa Ontiveros. Meron pong nakapagsabi na umalis po kayo sa Senate kasi merong gulo na nangyayari. SB Cayetano said that last night also. Sinabi ni Senate President yan? Na meron daw Sinungaling eh. Sige, pagtunayan niya. Ulitin ko yung sinabi ko sa simula na tinapos naming 5 at hindi siya kabilang doon. Nagpe-preside si Senator Loren. Tinapos naming 5, ni Senator Kiko, Sherwin, Jinggoy, Loren at ako, yung session hanggang ma-adjourn siya. Past 6 something. Wala sila sa session. Earlier nandun sila, siya yung nagpe-preside earlier. Pero nung nag-adjourn, kami lang 5. 3 minority, 2 majority. So, syempre, anong gagawin mo kung adjourn na yung session? Pauupo ka dyan sa session hall? So, syempre, umakyat ako sa office ko, nagligpit ng mga gamit, umalis, papuntang NAIA para lumipad dito kagabi, last flight, para sa conference ngayong araw. Yung kanyang klaseng pangingintriga, that's beneath a Senate President. That's what I can say. Mahilig po gumagawa ng kwento itong si Alan Peter Cayetano. Napakasinungaling. Kita ninyo? Kaya wag tayong maniniwala sa mga kwento nila. Pag DDS senators po, sinungaling. Yan ang totoo niyan. Ito mga DDS senators, tingnan natin nga yung background ng mga DDS senators, mga kababayan, na hero para sa mga DDS. Ayan si Robin Padilla, convicted of illegal possession of firearms in 1990s and served 4 years in prison. Later, binigyan ng absolute pardon ni Digong. Thus restoring his political rights. Kaya ito naging senador at loyal. Kahit sunugin daw siya, mangangamoy Duterte siya. Tapos pinapaniwala tayo na magiging impartial daw siya bilang senator judge. Impartial daw siya. Sabi ko nga, dapat siguro may magmosyon, mga kababayan, sa mga minority senators ngayon na malamang maging majority, na itong mga talagang hayagan ang kanilang mga biases, mag-inhibit na lang na mag-participate dyan sa Senado. Tama po? Isa pang hero, yung kapwa ko Bicolano, si Cheese, has been mentioned in relation to flood control project scandal, admitting to receiving 30 million for campaign contribution from Lawrence Lubiano, contractor. At kakasuhan na ngayon, mga kababayan, in relation po doon sa flood control scandal. Namumuro na si Cheese. Yung mga insertions at yung testimony po ni Yusek Bernardo na palagi natin pong nami-mention sa mga discussions natin. Hero ng mga DDS. Post pala po ito ni Joylyn Channel 4 hours ago para may attribute natin ito sa kanya. Si Mark Villar, former DPWH Secretary Mark Villar, has faced scrutiny over implementation and oversight of flood control projects. Alongside Camille is also tied to his family's criminal complaint against market manipulation. Kinasuhan sila ng SEC, insider trading and misleading disclosures. Yan ang mga hero ng mga DDS. Ito pa si Bongo. As Duterte's longtime ally faced political scrutiny over policy decisions during the war on drugs. Ang sabi ni Trillanes, susunod na daw ito kay Bato de la Rosa kasi palabas na rin yung ICC warrant. In 2018, accused of corruption and intervening in the Philippine Navy frigate acquisition, allegedly favoring a specific supplier. Under scrutiny din yung kanyang
yung company ng kanyang tatay na kumorner mga kababayan ng mga flood control projects during the time of Digong. Kaya hero ng mga DDS. O ito si Alan Peter Cayetano na palaging nagko-quote ng bersikulo. In 2019, he faced allegations of corruption and received criticism over the 2019 SEA Games after the government approved a 6 billion budget amid still unfinished facilities. Faced scrutiny over unexplained wealth, with Cayetano notably donating 71.3 million to Rodrigo Duterte presidential campaign despite declaring only 23.6 million in net worth. Panagits na ninyo, ito mga senador ni Digong. Ayan po ang mga pagkatao. Puro sabit. Ito alam na ninyo. Nauulit-uli. Sa flood control scandal, sabit din. Si Aimee, a US civil court found her liable in Archimedes Trajano murder case, a case involving the torture and death of a student activist in 1997. Ngayon, ipinagkakanulo yung kanyang sariling kapatid. Magtitiwala ka kay Aimee Marcos? Hinudas, pati si BBM, ang latest na statement niya, yung under siege yung Senado daw. Tapos may inutusan daw si PBBM, mga kababayan na NBI, na mag-serve doon, lusubin yung Senado at gawin ang mission kahit kung sino ang mamatay. Ganon ito. Kadelikado na taong ito, mga kababayan. Nasabi ng ating Pangulo, nang siraan siya doon sa INC prayer rally, the woman that you saw on TV is not my sister. Dinisona, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siya mismo, hinudas ng kanyang sariling kapatid, kinampihan pa yung nagbanta sa kanyang papatayin kay Lisa Marcos na asawa niya at sa pinsang si Martin, na nagbantang huhukayin ang bangkay ng ating dating Pangulong Marcos Sr. itatapon, mga kababayan, sa West Philippine Sea. Doon siya kumampi. Ganon katindi itong si Aimee Marcos. Ito si Joel Villanueva, sabit uli sa kickback, sa flood control. Ito si Camille, parehas ng kanyang kapatid. May criminal complaints filed by SEC against market manipulation, insider trading, and misleading disclosures. O ito si Marcolita faced criticism over and declarations, particularly with his 52 million net worth versus 112 million campaign expenses. Alam na natin ito. Inamin niya to sa programa niya sa Net25. Ito naman, in 2012, sabit sa plagiarism complaint filed against her, which cited that she plagiarized his privileged speeches on the reproductive health bill. She has also faced controversies and criticism for sponsoring Republic Act 11590 or the taxation of POGOs enacted on September 22, 2021. Yan, mga kababayan, yung mga yung mga heroes ng mga DDS, puro sabit. Puro may sabit, mga kababayan. Kaya wag na tayo magtaka kung bakit kung bakit ganyan. Bagsak, mga kababayan. Ang Senado, wala na dyan si Mr. Maravilla, si Loren. Si Loren po, binakbak. Yan ang latest na balita ngayon. Si Loren, mga kababayan, binakbak. Ikinahiya ng kanyang eskwelahan. Yan Loren Ligarda binakbak sa Assumption College Wall of Empowered Women. Kita ninyo, tinanggal na po yung kanyang pangalan kasi ikinahiya yung kanyang picture sa Assumption College.
O, blanco na. Bakante na mga kababayan. Sabi dito sa report ng Manila Times. Libiste opts to stay quiet following portrait removal of mother. Kinuna ng reaction, sabi ni Libiste, huwag daw ako makisawsaw sa mga isyu sa Senado. Kung sino ang tinatakot, sino ang mga tinatago, sino ang dinidiktahan ng donors, etc. Tatahimik ako. Tatahimik muna ako. Ligarda's portrait was removed on Friday by the Assumption College Student Council, stressing that she no longer reflects the values that Assumption upholds. Recognition within our institution must reflect not only achievement, but also character, responsibility, and moral courage. Thus, sir, ikinahiya ng kanyang eskwelahan, Assumption College, binakbak na siya. Kita ninyo? At ang Senado pabagsak ng pabagsak. Kasi po, binaboy nitong mga Duterte senators, binaboy nila yung Senado. The last bastion of democracy. Gone with the days, mga kababayan, na ang Senado kapita-pitagan during the time of Jokno, during the time of Salonga, during the time of Rocco. Wala na yon. The time of Tamano, the time of Arturo Tolentino, wala na. Pinaglipasan na po ng panahon. Ang nandyan, puro mga sabit po sa korupsyon at yung dalawa, crimes against humanity. Pininotiksyonan pa nitong mga senador na hindi po interes ng bayan ang pinaglalaban, kundi interes ng isang pamilya. Interes ni Sara, interes ni Digong, interes ni Bato. Pinatakas si Bato, kaya obstruction of justice ang kakaharapin nila. Una, si Alan Peter Cayetano, tapos si Robin Padilla na sumama siya mismo yung sumama para makatakas pinatakas si Bato de la Rosa. Under strict investigation sila, under investigation ng NBI, DOJ, Ombudsman, mga kababayan.